galit sa kanya sa ginawa niya kay Pangulong Duterte at ginawa niya kay doon sa QJC nung hinahanap nila si Pastor. At hindi mo wala sa isipan ko yung mga abuso na nangyayari na yun. Panunuhol ng Senate witness. Ano pong masasabi niyo doon, sir? Well, meron din kami piniprepare, no? Kami ni Senator Bongo at ni Senator Ruben Padilla, meron din kami piniprepare na resolution. Magpapalik kami ng resolution na ganoon din. Dahil since nabanggit yung pangalan namin ni Senator Bongo, ay magpapalik kami ng resolution na ganoon. Lahat yan, kakalkalin yan. Pero since sila ang binanggit ng Pangulo at klaro na sila ay involved din, sila ang inimbitahan. Then it's up for them to spill the beans kung ano pang alam nila. Dapat lumabas sila at humarap sila. Lahat yan, pati mga DPWH na involved. Po yung comment ninyo kay General Torre at nakita ko rin po yung post ninyo na sabi mo your reaction, your opinion, and it can be corrected. Sir, baka may maidagdag ka doon. Tama po yun, no? Because meron na tayong mga precedents dyan na gano'n na talagang kailangan mag-retire muna bago maibigay sa iba yung 4-star rank bago mailipat. But meron din namang mga bago naglabas ngayon na legal opinion, particularly doon sa mga abogado na dating mga former chief PNP. Meron din silang bago ang legal opinion na pwede daw ibigay kay Nartates yung ranggo na 4-star dahil nga yung kakibat yan sa pag-appointment mo as chief PNP, adjunct na dyan yung 4-star na ranggo. So dapat magkakaroon talaga ng tamang jurisprudence para dito para once and for all masettle na itong issue na ito. Opo, lalo pat nakasalalay, sir, sa magiging tahak, no? Magiging mandato ng Chief PNP ang takbo ng organisasyon. Pero iba-iba din kasi, Senator, ang leadership style ng mga PNP chief, ano? Yes, may kanya-kanyang estilo yan. But more or less, parang kuan ba, yung end, pareho lang ang end, ang goal. Pero yung means ay medyo may kanya-kanyang estilo. So whatever the approach, basta legal lang ang approach at naayon sa mga existing policies, wala pong problema hanggat ma-achieve yung end, which is law enforcement without fear or favor, yung core functions ng PNP. Opo, sir, base po sa yung mga kabaro na active ngayon sa serbisyo, yung mga comment nyo po, sir, na naririnig sa kanila, kamusta moral ngayon, sir, ng PNP? Expected dyan, no? Merong yung mga diehard kay Gerald Torre ay malungkot at yung galit naman sa kanya ay tuwang-tuwa. There are always two sides of the coin, but then again, the PNP as an organization, nagkakaisa yan na mag-adjust at tumanggap sa mga changes na nangyayari. Sanay na po ang PNP dyan sa yung biglaang balasahan, biglaang changes of command. Sanay na po sila dyan at kaya na mag-adapt dyan at any given time. Opo, pero sir, as PNP chief, gaano kahalaga na yung mga decision mo abides in the rules of law? No? Dahil siyempre may mga issue na lumabas na kesyo natanggal raw si Torre dahil may mga kautusan daw, mayroon siyang reshuffle na ginawa na hindi naman daw dapat. At dapat daw sundin yung mga atas ng NAPOLCOM o yung guidance ng NAPOLCOM. Bilang former chief PNP, sir, ano masasabi mo dyan? Yes, tama po yan. Kailangan sumunod tayo sa polisiya. But then again, there are some instances na nagiging flexible rin tayo sa application dyan.
like in my case, no, when I was the chief PNP, existing na yung polisiya ng Napolcom na yan. In fact, it was not, hindi naman yan provided by legislation, kundi kuwan lang yan, memorandum circular coming from Napolcom. But then again, administratively, you have to follow that memorandum circular ng Napolcom. Pero may times kasi na kagaya nung panahon ko na sabi ni Pangulong Duterte na you do everything you have to do para gumanda yung takbo ng PNP at ma-address mo agad yung mga kailangan mong i-address. So may mga mabilisan na na pagdalaga at paglipat ng mga tauhan. But then, again, pagkatapos niyan, ipapaalam ko rin sa Napolcom at sa Malacanang at wala naman silang objection pagdating sa mga ganung bagay. It just so happen na talagang yung secretary ng Interior and Local Government naman, which who is incidentally the chairman of Napolcom, is the alter ego of the president. At pag sinabi ng presidente na itong gusto ko, dinirekta sa atin, so wala nang reklamo rin yung secretary doon sa panahon ko. Pero yun nga, kailangan masunod rin yung polisiya na yan. Kung magkakaroon tayo ng summary. Lalo na kung wala kang, lalo na kung wala kang blessing from the president. Opo, sir, kung magkakaroon tayo ng summary sa mga nangyari kay Torre, yung ginawa niya kay Pastor, ginawa niya kay FPRD, ang posisyon talaga, no? Walang forever, Senator. Oo, totoo yan. Walang forever. As I've said, kung bilang isang chief PNP, isang chief PNP, naramdaman ko yung naramdaman niya ngayon, naawa ako sa kanya, sa nangyari sa kanya. But then again, it doesn't erase yung aking galit sa kanya sa ginawa niya kay Pangulong Duterte at ginawa niya kay doon sa QGC nung hinahanap nila si Pastor. At hindi mo wala sa isipan ko yung mga abuso na nangyari na yun. Pero sir, bilang Chief PNP, pag inutusan ka ng principal mo na gawin mo to, kahit alam mo labag sa batas, mayroon bang leeway ang Chief PNP na humindi? Depende yan sa principal mo, no? Pag alam mo yung principal mo ay talagang alam ang ginagawa, then at ikaw rin, pag evaluate mo na tama ito, wala akong mabiolate na provision ng konstitusyon dito, wala akong maprobilate na provision ng batas, then I have to do it right away. Pero pag nakita kong malabo ito, hindi ito po pwede, then siguro I will tender my resignation. Sabi ko, sir, hindi ko kaya yan pinapagawa mo, mukhang mali yan. Pwede siguro iutos mo sa iba yan, naalis na ako dito sa pwesto ko, hindi ko masikmura yung pinapagawa mo. So, meaning, Senator, meron talagang choice. Hindi yung pag inutusan ka kahit mali, wala kang choice. Susundin mo. Pwede ka pang tumalikod sa iyong tungkulin, bumaba sa pwesto. Correct. Pwede kang umayaw, pwede kang magpa-relieve, pwede kang magpatanggal sa pwesto mo para basta hindi mo lang ma-violate yung mababiolate mo na batas. Senador, maayong buntag, si Admar po ito. Sir, Yes, Admar. maraming mga pinagmamalaki na programa, itong si Torre, General Torre, kabilang na nga yung 5-minute response, mismo nga nag-demonstrate pa siya sa media at pinakahuliyatan siyang nag-demonstrate sa harap mismo ng Pangulo, nandun din yung kalihim at marami siyang mga pinagmamalaki na kanyang gagawin sa hanay po ng pambansang pulisya to the point na sa isang panayam sinabi ni Secretary Junvic Remulla sa kanya, and I quote, "He's a bulldog, a pit bull. Everyone should be afraid. When you tell General Torre to attack, he attacks." Pero sa isang iglap lang, nawala lang lahat po, Senador. Hindi natabunan nung kanyang mga pagiging mabuting sundalo dito po sa pangyayaring ito. Ganun talaga yan. In every conflict within the circle of the president, kung sino ang papanigan ng Pangulo, siya ang panalo.
Kung sino papanigan ng Pangulo, siya ang panalo. So, in that case, I am sure na hindi pinanigan si Tory ng Pangulo, kaya siya natanggal. Ganun lang talaga yan. Hindi siya pinanigan sa kanyang ginawa. So, siya ang natanggal. Opo. Sinabi po ng palasyo na merong inaalok na posisyon laban sa kanya na may malaking role din po. Sa tingin niyo po ba, karapat dapat pa ba siya na malagay sa posisyon? Considering ganito po yung naging ano sa kanya. Sinapit po niya, meron siyang mga hindi nasunod. At yun ngang mga pang-aabuso na ginawa po niya, nabagit nyo nga po, hindi matatanggal yung galit po ninyo sa kanya pong ginawa kay former President Rodrigo Duterte, sa kay OJC po. Karapat dapat pa ba siyang mabigyan ng posisyon po? Considering ito yung sinapit niya dahil sa merong hindi pagsunod, Senador? Kung tayo ang masunod, hindi talaga. Hindi na dapat. Kaso, he serves at the pleasure of the President. Kung gusto ng Presidente na bigyan siya ng pwesto, then wala tayong magawa. Presidente ang masusunod dyan. But then again, ako naman si General Torre, mag-isip-isip rin ako, no, na halata naman na yung ibibigay nyo sa akin na pwesto, pampalubag-loob na lang yan para hindi kakalma na ako at hindi ko magwawala. Dahil tinanggal nyo ako. Kung pinagkatiwalaan nyo ako, kung talagang na-appreciate nyo yung ginawa ko, alam naman ninyo na doon ang ina-aspire ko. Kaya nga sinusunod ko yung mga order niyo dahil ina-aspire ko yung position na maging chief PNP. Bakit niyo ako tinanggal dyan? So halata na mapalubag-loob na lang yung ibibigay yung pwesto sa akin. That's parang afterthought lang yan. After the fact. Opo, Senador, maiba lang po ako ng topiko. Dito po tayo sa controversial po na corruption po patungkol dito sa flood control projects po at next August or September 1 po ang susunod na pagdinig. Kamusta po yung assessment ninyo sa mga paunang pagdinig po dyan sa Senado, sa mga naririnig nyo po sa inyo pong kasamahan kay Senador Ping Lacson? Dalawang beses na siya. Opo. Kagayan. Pakiulit mayroong kwan. Opo, Senador, Alvar? dito po sa issue ng flood control projects po, ano po yung assessment ninyo sa unang pagdinig po, no, led by Senador Rodante Marcoleta, and at the same time, meron po mga privileged speech itong si Senador Ping Lacson, ibinahagi niya yung naging kalakaran, tapos pinaka-latest ata niyang sinabi, pati yung accreditation, binibenta na rin para lang maging accredited yung mga, kahit hindi sila talaga karapat-dapat na i-accredit, para makakuha lang po ng mga kontrata, Senador. Mabigat po yan. Napakabigat yan. At abangan na lang natin dito sa next hearing kung ano magiging development, no? Sana attend yung mga 15 contractors na inibitahan. Sana mag-appear sila para makapagbigay sila sa kanilang side, ma-explain nila yung side nila. Opo, pinakauli na lang. Otherwise, masasite in contempt sila at ma-issuean sila ng warrant. So, Pero mahirap. nakikita niyo po ba kasi ang puna din nila, bakit mga contractor lang, sila lang po ba ang involved dito? Parang sila yung naiipit lang, baka may elephant in the room pa dito po, Senador. lahat yan, kakalkalin yan. Pero since sila ang binanggit ng Pangulo at klaro na sila involved din, sila ang inimbitahan. Then it's up for them to spill the beans kung ano pang alam nila. Dapat lumabas sila at humarap sila. Lahat yan, pati mga DPWH na involved. Dito po sa lifestyle check, pero ito po sa mga opisyal lamang po ata sa mga ahensya ng gobyerno, hindi rin po involved kabilang doon sa mga politiko na maaring involved nga po dito sa anomalya. Well, it should be so the heads of those agencies, the heads of those branches of government should follow suit.
dapat inutos ng Pangulo para sa executive, din iutos rin niya ng Senate President at ng ah, ng Speaker of the House yung kanilang gagawin at saka yung yung Supreme Court na Chief Justice, iutos rin nila yan sa kanilang branch of government na magkakaroon din ng ganun lifestyle check. Opo, sir. Last na yun nga topic, sir. Kahapon ay sinampahan po ng ethics complaint si Senator Risa Ontiveros sa issue po ng umano'y panunuhol ng Senate witness. Ano pong masasabi niyo doon, sir? Well, meron din kami piniprepare, no? Kami ni Senator Bongo at ni Senator Ruben Padilla, meron din kami piniprepare na resolution. Magpapalik kami ng resolution na ganoon din. Dahil since nabanggit yung pangalan namin ni Senator Bongo, ay magpapalik kami ng resolution na ganoon. Opo. Valid ID, Tsaka, please. sir, meron na po bang chairmanship, sir, ang Committee on Ethics and Privileges? Sino pong napupusuan na maging chairman ito, sir? Ay, hindi ko pa kunahan eh. Hindi ko pa alam kung may na-nominate na ba. I-check ko muna. I-check ko muna kung sinong na-nominate doon, na-appoint doon.